Itinuturing ngayon ang lalawigan ng Kalinga bilang isa sa mga pinakamahirap na probinsya sa bansa. Ito ay kasunod ng pinatupad na programa at reforma ng lokal at nasyonal sa nasabing probinsya. Si Jonathan Llanes ng PTV Baguio para sa detalye. Naging mahalaga ang pagkakaisa ng mga programa ng pamahalang lokal at nasyonal upang labanan ang kahirapan sa kanayunan. Ito ang dahilan kung bakit natanggal na sa talaan ng Club 20 ang Kalinga na isa sa mga lalawigang kabilang sa pinakamahihirap na lalawigan sa buong bansa, batay sa pag-aaral ng National Statistical Coordination Board o NSCB. Ipinaliwanag ni Kalinga Governor Josel Baak na alinsunod sa Philippine Development Plan ng Pangulong Benigno Aquino III ang pantay-pantay na pamamahagi ng oportunidad sa hanay ng edukasyon, kalusugan, kredito, infrastruktura at lupain at ang maayos na pamamalakad na lokal na pamahalaan nang siyang naging hakbangin ng Kalinga upang makasabay sa proseso ng pagunlad. We have established this project Umiaan, a poverty alleviation council that deals with our approach on how to alleviate poverty in our identified barangays and municipalities that have high incidence of poverty. So in doing this, we have to effort of the LGUs, the agencies that are within that are operating in the province of Kalinga. So all programs are now aligned with our programs on poverty alleviation, like irrigation, more investment on roads, going to the production areas, down to the service centers, which are more particular our farm. So we have more investment from infrastructure, livelihood programs. Bukod sa Kalinga na ngayon nasa ika-43 talaan mula sa 67, maging ang lalawigan ng Abra at Mountain Province ay natanggal na rin sa Club 20, bunga ng pagtalima nito sa mga estratehiya ng PDP. Inaasahan naman na maging ang iba pang lalawigan ng Cordillera ay makabubuo at makapagsasagawa ng epektibo at responsibong social safety nets na gagabay sa mga ito sa pagprogreso ng ekonomiya. Actually, we are that with the latest data released by the National Statistical Coordinating Board, we are one of the provinces that now that have graduated from the Club 20. At least we still have 26% sa poverty threshold. Kasi yung threshold ng Cordillera is 9,730. So, a family should earn at least 9,734 as a threshold for him to meet the minimum requirement needed to survive. Mula sa lungsod ng Baguio at para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.